Isang mapagpalang araw BS at Filipino Tutu. Ako ang inyong guro, Zea Marie Gautiano, at narito tayo ngayon sa panibagong leksyon na ating tatalakayin. Pero bago yan, tayo muna ay magbabalik-aral. Ano nga ba ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo? Tama, ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo ay tungkol sa mga kwentong bayan at tiyak kong marami kayong natutunan noon. At bago tayo dumako sa ating formal na talakayan ay may inihanda muna akong palaro sa inyo. Ang larong ito ay tinatawag na mahiwagang salita. Buuin mo. Narito ang mga mechanics. Una, mayroong tatlong mga salitang nagkahalo-halo ang mga letra. Subukan itong buuin upang maging mahiwaga ang mga salita. Pipili ang guro ng isang mag-aral na siyang bubuo ng ipinaghalong mga letra. Ang mga mag-aral na makakasagot magkakaroon ng puntos. Magsaya! Naintindihan lang ba ang ating mechanics? Kung wala ng katanungan ay maghanda na. Handa na ba kayo? Narito ang unang salita. 1, 2, 3. Tama, ito nga ay hiwaga. Pangalawa. 1, 2, 3. Ano kaya ito? Tama, ito ay pinagmulan. Narito ang ikatlo. 1, 2, 3. Ano kaya ito? Tumpak ka dyan. Ito ay paniniwala. Ngayon, base sa ating sinagawang laro, ano kaya ang magiging paksa natin sa araw na ito? Tama, alamat. Alam kong excited na kayo sa ating magiging talakayan ngayon. Ngunit, narito muna ang ating layunin. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aral ay inaasahang natutukoy ang kahulugan at mga elemento ng alamat, nakapagbibigay ng mga halimbawa ng alamat mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Napapahalagahan ang alamat bilang bahagi ng kultural na pamana ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapakita ng interes at aktibong pakikilahok sa talakayan. Panghuli ay nakakagawa ng isang storyboard na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang alamat. Makakamtan lamang natin ito kung bibigyan niyo ako ng PE. Ito ay para sa partisipasyon at epektibong pakikilahok. Inaasahan ko na makakamtan natin ang mga layunin ito. Ngayon ay simulan na natin. Para sa inyo mga kabataan, ano kaya ang isang alamat? Magaling! Lahat ng inyong mga kasagutan ay tama at tumpak. Basahin ng sabay-sabay kung ano ang alamat. Sa karagdagan, ang alamat noon ay ginagamit na pampatulog ng mga bata nang sa gayon ay sila ay matakot at may moralidad. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga elemento ng alamat. Una ay ang tauhan. Ang tauhan ay sila ang mga gumaganap sa kwento at kung ano ang papel na ginagampanan ng bawat isa. Kagaya ng matching at pagong, sila yung mga tauhan sa kwento. Pangalawa ay tagpuan. Inilalarawan dito ang lugar na pinangyarihan ng aksyon at insidente. Gayon din ang panahon kung kailan ito nangyari o naganap. Halimbawa, sila ay nagtagpo sa dalampasigan ng Niebe. Ganyan ang halimbawa ng tagpuan. Nagkakaintindihan lang ba tayo? Okay, magaling. Pangatlo ay ang saglit na kasiglahan. Ito ay naglalahad ng pandaliang pagtatagpo ng mga tauhang nasasangkot sa suliranin. Nagkakaroon ng panandaliang kasayahan o kapanabikan bago humantong sa isang suliranin o problema. Yan ang saglit na kasiglahan. Ika-4 ay ang tunggalian. Ito naman ang bahaging nagsasaad sa pakikitunggali o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga suliraning kaharapin. Meron itong tatlong uri: tao laban sa tao, tao laban sa sarili, at tao laban sa kalikasan o lipunan.
Ang panglima naman ay ang kasukdulan. Ito ang pinakamadula na bahagi kung saan maaaring makamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. Ito ay ang pinakamataas na bahagi ng kwento kung saan nagaganap ang pinakamatinding emosyon o aksyon. Pang-anim naman ay ang kakalasan. Ito ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. Dito na ipapakita ang mga epekto na nangyari sa kasukdulan at nagsisimula ng matugunan ang mga suliranin ng mga tauhan. Ikapito at ang panghuli ay ang katapusan. Ito ang bahagi na maglalahad ng magiging resolusyon ng kwento, maring masaya, malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Maaari itong magkaroon ng masaya o tinatawag na happy ending. Meron ditong malungkot o tinatawag na tragic ending o bukas na pagtatapos or open-ended. At yan ang 7 elemento ng alamat. Meron ako ditong isang halimbawa ng alamat. Ito ay ang alamat ng pinya. Noong unang panahon ay may nakatirang mag-ina sa malayong lugar. Ang inay ay si Aling Rosa, samantalang kanyang anak ay si Pinang. Gustong-gusto ni Aling Rosa na turuan ni Pinang gumawa ng gawaing bahay, ngunit parating sinasabi ni Pinang na siya ay marunong na. Isang araw si Aling Rosa ay nagkasakit at napilitan si Pinang magluto para sa kanyang ina. Matagal si Aling Rosa na nagkasakit at si Pinang ay matagal ring nagluto at naglinis ng bahay. Pagkadaan ng ilang araw, pumunta si Pinang kay Aling Rosa at sinabing hindi niya mahanap ang posporo at ang panandok. Sagot naman ni Aling Rosa, "Naku Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na nagtanong sa akin." Pagkalipas ng ilang araw, nagtaka si Aling Rosa bakit hindi na si Pinang nagdadala ng pagkain para sa kanya. Pagkagaling ni Aling Rosa, hinanap niya si Pinang. Siya ay nagtatanong-tanong sa mga kapitbahay ngunit walang nakakita sa kanya. Pagtingin niya sa kanyang bakuran, may nakita siyang bagong halaman na tumubo. Ang bunga nito ay parang mukha na maraming mata. Naalala niya ang kanyang sinabi kay Pinang at siya ay nagmukmok. Ang pangalan ay naging Pinang, ngunit pagkaraan ng panahon, ito ay naging Pinya. Alam kong kayo ay nasabik sa ating kwento sa araw na ito. Kung kayo talaga ay nakinig sa akin, ano nga uli ang pangalan ng ating bida? Tama, siya ay si Pinang. Ano naman ang pangalan ng kanyang ina? Tama, siya ay si Aling Rosa. At ano nga ba ang dinadala ni Pinang sa kanyang ina? Tama, pagkain. At kalaunan, si Pinang ay naging isang... Tama, tumpak ka dyan. Siya ay naging isang pinya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ngayon, may mga katanungan ba o klarifikasyon? Kung wala ay ako ang magtatanong. Bilang isang mag-aral, paano mo may papakitang pagmamahal sa ating kultura at kasaysayan? Tumpak ka dyan. At dahil dyan, meron kang brother club. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bless and love. At para sa inyong evaluasyon, pumili ng isang alamat mula sa inyong rehiyon at gamitin ang inyong natutunan sa ating talakayan gumawa ng isang storyboard. Narito ang pamantayan. Para sa inyong takdang aralin, narito ang panuto. Magsaliksik ng isang alamat mula sa alinmang rehiyon sa Pilipinas, gaya ng alamat ng Carabao. Isulat ang pamagat, lugar kung saan nagmula at ang pangunahing paksa ng alamat, at isulat ito sa buong papel. At dito lamang nagtatapos ang ating leksyon sa araw na ito. At ako ay nagagalak sapagkat kayo ay nakikipag-kooperasyon sa akin at kayo ay nakikinig ng lubusan. Ito ang inyong guro. Maraming salamat, kayo ay mag-ingat at magdasal palagi.